Good afternoon mga kasama, mga tropa, mga aspirant. Okay. Napukaw yung atensyon ko kaya ako gagawa ng video. Nakakatuwa. Meron ako sa inyong magandang ibabalita. Alam ko may impress kayo kasi yung isa ninyong kasamahan na aplikante, eto bago magbagyo ano na nung Thursday, Friday ng sa US. So Thursday o Friday, dalawang pinasahan niyang interview. Nakakagulat. At ito, gusto kong i-share sa inyo kasi gusto kong ma-motivate kayo. Gusto ko magsilbing inspirasyon sa inyo ito. Kakapasa lang nito nung Thursday to Friday. So ngayon, last Thursday, so last week, pumasa siya sa isang agency dyan sa Calao. Sa principal interview. Ngayon, pangalawa niyang pinasahan niya ay agency sa Cebu. Okay, magkaiba tong fleet, magkaiba tong company. Ngayon, nag-message sa akin. Ito nga ang message niya sa akin. Sabi niya, "Sir, sobrang blessing yung nakuha ko dahil dito sa tulong ninyo." O ano sabi niya? 3 years na siyang nag-a-apply. 2 beses siyang nag-apply sa dalawang fleet. Isang international, mga international, yung isa Asia, yung isa naman is international. So, na-interview siya ng fleet manager, pero hindi siya na-interview ng principal. So, siguro, kulang pa yung information na na nakuha niya. Nung 3 weeks before, 3 to mga 1 month before, rather, nag-message sa akin. Andyan pa ang message niya. Mababasa niyo sa link kung saan dyan, message niya. Yung may dyan, nag-message siya na lagi siyang bumagsak na siya ng 2 times. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Go lang siya ng go. Nung nag-message ako sa kanya na mag-focus ka sa interview, doon sa resume mo, mag-focus ka doon sa mga experience mo, doon sa lahat ng basic lang, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Kasi basic lang dyan ang basic requirements. Kaya nga may tinatawag na basic requirements Okay? Hindi naman sinasabing supervisory requirements, managerial requirements. Basic requirements. Pumasa siya ng 2 beses. Di niya alam ngayon kung alin ang pipiliin niya. Ngayon nag-message sa akin, "Sir, alin po ang pipiliin ko sa 2? Ayaw ko i-mention dito ang agency. Pero i-mention ko sa kanya, minessage ko siya yung best agency na pwede niyang piliin. Doon siya mag-process. Although pumasa siya doon sa 2 agency na yon. Pero sabi ko, ako magsasuggest lang. Hindi ko sinasabi na doon ka kung saan ka komportable. Pero kung ako tatanungin mo, based on my experience, dito ako sa ganitong agency." Sinabi ko sa kanya kung bakit at bakit. Ano yung mga pros and cons sa 2 agency. So ngayon, nakapag-decide siya na kunin niya yung agency na gist ko. Sabi ko sa kanya, sa medical medyo complicated lang dyan kasi medyo mahirap, pero papasa ka naman kasi okay ka, fit to work ka naman. Guys, ilang taon na siya ngayon? Walaan niyo. 46 years old. 46. Kinuha siya. Okay? Pumasa siya.
Alam mo ang ginawa niya? Basic sinabi niya sa akin, Sir, tumagal na ako sa ganitong trabaho. Napunta na ako kung saan saang department at alam ko na lahat ng trabaho yan dahil umidad na ako ng ganito. Sir, ang itinanong sa akin, eksakto yung mga sinabi mo. Di ba? Eksakto yung mga sinabi mo. Doon at doon lang ako pinaikot ng pinaikot. Pero hindi ako nagkumpiyansa, sabi niya. Hinanda ko sarili ko sa interview, nag-aral ako, ni-review ko lahat ng mga napapanood niya sa videos, nag-take notes siya, hinanda niya sarili niya, physical, yung yung appearance niya, yung ibig sabihin pananamit, yung pananagot kung paano, yung facial expression niya, yung mga tinuro ko sa kanya kung paano sumasagot. Pagpasa niya, ayan, tumawag siya sa akin. Ngayon, ako naman ngayon ang pinahirapan dahil nagtatanong kung alin ang pipiliin niyang agency kasi siya. Wala siyang clue. Ngayon, sabi ko sa kanya, dito ka. Suggestion ko lang, siguro ko, ay para sa akin, dito ako, kung ako. Pero di ko sasabi na doon ka. Ayun ang kinuha niya. Ngayon, pinili niya yon. Yung hippie daw na dalawa sa isang company, kaibigan ko, nakasama ko yun sa seminar sa Miami. Nung nag-seminar kami last year 2016, kabatchment ko yun sa officers training sa Miami. Ngayon, di ko sinabi sa kanya yon. Sabi ko, pag pumasa ka at napunta ka sa ganitong fleet, itatawag kita kasi happy siya ngayon doon. Ngayon, ayoko naman sabihin na ikaw malakas ka doon, ano nga kasi kakilala kita. Hindi, magbanat ka ng buto doon. Di ko sinasabi na pagdating doon easy life ka na, hindi. Mas masarap pag dumadaan ka talaga sa ganyang from the very beginning. Doon ka titibay. Okay? Guys, dalawang pinasahan niyang interview ng fleet. Principal interview. 3 years, way back, never siya pumasa. Muntik na siya mawala ng pag-asa, pero hindi. Binago niya, ni-reformat niya yung yung resume niya, binago niya yung pagkakasalansan, nag-aral siya, nag-aral ng mga basic, mga possible questions, scenario, kunting basic safety. Pumasa siya ngayon, tuwan-tuwa. Nag-alala siya kasi sabi niya, magpo-42 na ako, magpo-43, magpo-44, magpo-45, magpo-46. Eto, 46 na to. Pumasa. Diba? Ngayon, yung kasamahan niya, etong mas matindi. Yung kasamahan niya, nakakuha to ng grade sa school na may isa sa pinakamataas bago yung cum laude is academic excellence. Board passer ng criminologist. Salang sila ng interview. Parehas. Sabi ko sa iyo sa inyo, hindi pa siya handa. Hindi dahil board passer siya, hindi dahil sa academic excellence degree o achiever. Hindi pa siya handa at hindi pa siya experience doon sa tatahakin niyang possible on-board task. So kulang pa siya sa kumbaga experience or something like review. Di ba? Ngayon, ano sabi niya? Panoorin mo to. Sundan mo lang. Yan lang ginawa ko. Pinasaan ko 2. Di ba? So lumalabas itong buwan na to, sa last month, ang pumasa ay 6. 6. Ini-encourage ko kayo, mga aspirant, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Baguhin nyo yung style. Reposition kayo. Kumbaga sa gera, reposition kayo. Maneuver kayo dito, maneuver kayo dito. Tactics. Okay, PRP kayo. Maneuver. Attack. So, reposition. Gawa kayo ng repositioning. Ano yun? Baguhin nyo yung pattern. Baguhin nyo yung style. Okay? Napagawa ko ng video to,
Actually, may ginagawa ako, pero hindi. Gusto ko kayong i-motivate. Okay? Gusto kayong i-motivate para pumasa na kayo. Guys, kung walang applyan sa Manila, sa Tacloban, sa Cebu, sa Davao, laging yung mga yan ay naghihingian sila ng pooling, ng hiring. Kung sinabi nyo, sir, walang hiring sa Maynila, walang hiring dito, saan ba ang iba nitong agency? Hindi lang sa Manila ang agency. Ang dami natin agency, Luzon, Visayas, Mindanao. May mga doon agency. Magkaroon kayo ng i-browse nyo yung mga agency nilang iba. Kasi ang ginawa nitong isang pumasa, alam mo kung saan siya pumasa. Pumasa siya ng Manila ng isa. Pumasa siya ng isa sa Cebu. Diyan. Posible ba? Yes. Bakit? Lahat naman online application eh. Mag-a-appear ka lang doon. Pag pina-appear ka, it's a matter of pamasahe. Pamasahe. Pag alam mo, ang manok mo ay talagang mananalo, ganador, go. Fight. Derby. Fight. Kasi bakit? Meron kang inahabol na posisyon o trabaho o future or opportunity. Okay? So, napagawa ko ng video na to kasi natutuwa ako. Tuwang-tuwa siya na pinagmamalaki niya sa akin. O sabi ko, wala ka nang gagawin, ihandaan sarili mo. Medical, kasi yung visa, wala na yan, formality na lang yan. May guarantee letter naman. Singyen, kukuha ka, visa, kukuha ka. Yung ibang fleet, libre yung mga visa. Ang iba naman, nagbabayad kayo, pero on board, marirefund nyo naman yan. So, advice ko sa inyo, guys, baguhin nyo yung style. Binigyan niya pa ako ng, tinanong ko yung mga possible, mga makabagong tanong. Sir, nasabi mo lahat ng possible questions. Mas advanced pa nga yung sinabi mo kasi may actual kang sinasabi na mga pwedeng mga talagang nangyayari. Masyadong siguro, hindi na-appraise niya yung, yung mga sinabi niya. Masyadong na sorry, may tumawag na kliyente. Okay? So, nakat yung convo natin. Pero, yun sinasabi ko sa inyo. Tinanong ko siya kung yung mga tinanong sa kanya, mga possible, mga advance para ma-share ko sa inyo. Sir, di ko alam kung may mga advance. Hindi. Lahat ng tinanong sa akin, sinasagot ko base dyan sa mga sinasabi ninyo. Hindi ako lumayo dun, sir. Doon lang kami nagpaikot-ikutan. So, very few sa basic safety, very few. Pero lahat sa security operation tinanong. May konting senaryo, may konting case analysis, pero doon, lahat nandyan sa video. Andyan. So, huwag kayong tamarin. Sabi ko sa inyo, huwag kayong manonood ng videos, na mga video ko na yan, kung hindi kayo handa. Okay? Pag handa na kayo, umupo kayo na maayos, latag kayo ng papel, lagay kayo ng ballpen, lagay kayo ng tubig sa tabi nyo, manood kayo, focus. Yung walang istorbo. Bakit? Yun at yun ang mangyayari. At ito may patunay. Ipapakita ko sa inyo ang mukha nito kasi pupunta to ng Manila, dito to magbi-medical. Dalawa pinasahan niya. Okay? Pag ito, papakita ang mukha nito sa inyo, pag ito nag-medical na dito sa tawag dito sa Maynila. Do meron din naman sa Cebu, pero gusto niya daw dito kasi marami siyang kukunin yata. Okay? So kaya natutuwa naman ako na matagal niya daw itong pangarap sa buhay. Okay? Ito nga sinabi niya sa akin, napaka-personal. Magbibenta siya ng mga alagang hayop para lang pambayad sa mga pamasahin niya at etc. Yung ganon, yung dapat tinutulungan natin. Nakakatuwa kasi Pilipino ang natanggap. Kasi kung ibang lahi, kinaya na naman yung slot. Napunta na naman sa ibang lahi. Since Pilipino yan, doon ako natutuwa na gusto ko dumami ang kapwa natin Pilipino. Kaya nakakapanghinayang pagka may mga Pilipinong on board na parang kabanjing-banjing lang. Tapos pagka nawala ng trabaho, iiyak. Ando na yung pagkakataon. Pag nandun na kasi yung iba, umaabuso na.
Nakakalimot na doon sa basic. Kung saan siya galing. Kasi nakatikim na ng malaking sweldo. Nalsuot na niya yung mga nabili niya na yung mga kaya niyang bili ng pera niya. Okay, nakatikim na ng ng libo-libong sweldo. So nagbago na yung pananaw. Batido ko na yan, ang dami nang nakaalis, ang dami ko naman naging tao din, ng mga nagbago. Hindi lang nagbago, nagpalit pa ng pamilya. Huwag niyong gagawin yun. Ginawa niyo to para iahon ng pamilya, hindi para magpalit ng pamilya. Para sa inyo lahat to. Yung iba nga wala namang, dito ngayon ba mga pumasa na eh. On board na lahat-lahat eh. Ni Haniho, di ko man lang nakita. Di ko man lang na-meet. Di man lang kami nag-ain hello. Pero ayun, kumakayod na sila. So, pasalamat sa Diyos dahil nakatulong tayo. Di ba? Natutuwa lang ako tumulong sa tao kasi bakit ako gumawa nito? Guys, di nyo alam yung pinagdaanan namin nung kami nag-umpisa. Wala kaming, bulag kami lahat. Wala sa aming nag-guide. Nangapa kami lahat. Andun lahat ng struggle. Hard time, big time. Nalusutan namin yan dahil gusto namin performance ng Pilipino, hindi performance ng agency. Gusto namin dumami ang kapwa namin Pilipino. Gusto namin dumami ang kalahi natin. Lahi natin ang labanan dito. Hindi pangalan mo, hindi agency, lahi. Pag may dyan napasubo, nagka-problema, lahi pinag-uusapan, hindi agency. Lagi nyong isaisip yan pag kayo on board na. Okay? So, gusto ko kayo nyong ma-inspire doon sa kakapasalang. Di ba? So, itong kakapasalang na to, alam nyo kung saan galing. Galing ito security guard to ng condominium. Kauna-unahin niyang security daw sa parking. Sa siya, yung discoan na may inuman na konti. Paddy's Point galing to. Din nag-SM to. Ay condominium. Nag-SM for a while. Ayan, pumasa na to. Dalawa pa. Okay? So sa inyo lahat, kaya ako gumawa ng short video na to dahil natuwa lang ako. Gusto ko lang ma-motivate at ma-inspired kayo sa nangyari. Naandyan sa videos lahat ng pwede nyong gawin. Okay? So, ini-encourage ko kayo na pakinggan nyo lahat dyan. Sorry doon sa mga hindi ko nasasagot yung mga message. Dito na lang lahat sa videos. Marami mga message, dami-daming message. Ay, kaya di ko naman makaykay lahat. Dami ko talagang ginagawa. Ito, nagkaroon lang ako ng time kasi dinilang ko ng supply tong anak ko dito sa sa school, dito sa UST. Ayan, nasa Zoom meeting siya sa loob. Dito ako sa kusina. May time ako para maggawa ng video. So, andito ako sa kusina. Andun siya sa kabila. Kaya, may time ako dito. Ayaw kong interrupt yung meeting nila dyan sa school. Okay? So, guys, galaw-galaw. Ang agency hindi lang sa Manila, hindi lang sa Tacloban, hindi lang sa Cebu, hindi lang sa Bacolod, hindi lang sa Mindanao. All over the Philippines. Ang dami niyan mga branch. Okay? Kalapin niyo yung mga ang dami diyan na agency. Tumayo kayo diyan sa kinaupuan niyo, bangon kayo sa kinahigaan niyo, mag-browse kayo. Mamasyal kayo sa may mga agency. Okay? Ayaw ko mag-recommend ng agency na yan dito sa sinasabi kong to unless hindi kayo pagkapapasa na kayo o pumasa na kayo, doon ko kayo sasabihin kung saan. At malalaman nyo rin yan survive naman tayo sa lahat hanggat di kasi nasaktan di naman padudugin ilong mo dyan hanggat di kasi nasaktan kaya natin survive na Pilipino. So, ganun pa man, gusto kong lahat kayo pumasa. Walang mahina. Maniwala kayo sa akin. Lahat kayo papasa, walang mahina. Experience ka ng security, kulang lang. Para ka lang may hawak na bato o sa firing
tumatama naman sa target eh. Kulang lang yung ano nyo, yung focus or pulse para tamaan mo yung core or yung zero. Okay, kumbaga sa firing. Ha? So kaya ini-encourage ko kayo, focus, aral, basic. Huwag na pahirapan sarili, di naman mahirap ang interview. Kasi kung nabasa nyo yan, masasagot nyo. Kung naisulat nyo, kasi magkaiba yung isusulat mo by hand kumpara sa binasa mo lang. Kasi pag mas the best yung sinulat mo by hand kasi by heart, di mo makakalimutan yan forever. Okay? So, kaya umpisahan nyo na, ano nyo yung resume nyo, pagandahin nyo ng maayos. Maraming mga matutunan kayo dyan na mga nagpo-post sa ibang ng paggawa ng mga resume, gawin nyo. Sila nga, kita mo, nag-i-effort sa lahat ng... Ako di ako nag-i-effort ng maggawa-gawa ng... Dahil sila, mga vlogger, sila talagang yun. Hindi ko naman ito pinagkakakitaan ng video. Hindi naman ito kumikita. Natutuwa lang ako mag-share sa inyo kasi bakit? Na-appreciate ako nung kaibigan kong fleet manager. Yung fleet manager nasa ngayon, nasa ibang bansa. Saka yung isang security manager, chief security na nasa barko, napapanood niya yung video ko. Sobrang pasasalamat niya dahil may guide. Pero sa ibang lahi daw, wala sa kanila. Pero siguro ko, sooner or later may gagawa na rin. Nagpapasalamat sa akin kasi na-share ko lahat. Pero sabi sa akin ng isa, wag mong ituro yung mga natin, yung mga gawain na ditong yung talagang, yung dito ng may, sabi ko, alam ko naman kung saan ang limit lang, na hindi naman kayo mapasok ng mga culprit dyan. So, alam natin kung hanggang saan lang tayo. Kasi kung ikukwento ko ang lalim, asan ba yung susi, asan ba ito, ano ba ang code nito, ano ba ang password nito, ano ba yung dapat gawin para makapunta dyan. Yan. Ano na yan? Di na yan. Di na yan part ng interview. Okay? Ano na yan eh. Limit na yan. Okay? Kahit wala na ako sa kanila, sa mga iba-ibang company pinanggalingan ko, hindi ko yun i-divulge or i-disclose. Kasi bakit? On-board trabaho na yun. Hindi na yun part ng interview. Okay? So, kaya ganun ako. Sobrang pasalamat nila kasi natuturuan ko yung mga kapwa natin Pilipino. At which is, ganun din pagdating on board. Okay? So, salamat at sana pumasa na kayo. Huwag kayong mag-alala. Papasa kayo. Basta i-focus nyo lang yung sarili nyo. Okay? So, have a safe journey, everybody.